Sino ka? Ikaw ang gumawa nito sa akin. Ngunit hindi mo ako kilala. Pinatay mo ako. Hindi ko gusto ang pagkamatay mo sa akin. Wala kang inisip kundi ang sarili mo. Traidor! Traidor! Traidor ka nga! Traidor! 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 Pinatay mo ako sa paglason. Traidor ka nga! Pinatay mo ako sa paglason. Traidor ka nga! Nanang. Nanang. Nang. Kumusta na po yung kanina? Anak, nakikita ko ng malinaw ang iyong mukha, anak. Maraming salamat po ito. Aba, Nanang. Hindi niyo po na itatanong. Pinagkakaguluhan ng maraming babae anak sa iba't ibang bansa. Siguro marami kang pinayak na babae, ano? Anak, pasensya na at kailangan ko muna sa mga ng iyong ama. Baba na ang kanyang kalagayan. Maniwala sa inyong binigyan. Ihatid po ako sa kamay ng tatay. Nagpagsasabi sila niya gusto mo siya. Makakarating po sa kanya. Start! Lining! Po, naghahanda na ba ating kagamitan? Opo, Nanang. Maria! Po! Alagaan ninyo ang inyong kapatid, ha? Opo, Nanang. Kamusta po ang kalagayan ng aking anak, Doktor? Hindi naman humano po. Pero ito, nakasulat na dyan ang kailangan ng gawin. Maraming salamat, Doktor. Maestro, may mga bisita po kayo. Papasukin mo sila. Doktor? Start. Doktor! Ako nga pala si Manuela Ola. At kasama ko si Josephine at ang kanyang ama, si Mr. Toffer. George Toffer. Nice to meet you, Mr. Toffer. As you can see, Doctor, I am blind. I can't see anymore. I was hoping for your services. Josephine, my daughter has been my eyes ever since I've lost my eyesight. Hoy! Bumalik ka rito! Sino ka ba talaga? Wala akong kilalang Pablo Mercado. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Malayong magkamag-anak po tayo. Florencio po, pinag-utusan lang po ako ng mga prele. Maestro, totoo bang isa kayong mason? Hindi ko yan kinakailangan. Totoo bang susuot kayo ng mga kasupino sa inyong mga sapatos na para bang tinapak-tapakan ni si Kristo? Saan mo yan narinig? Yun ay sabi sa isang mga pari sa ating mga magulang. Nasubukan mo na bang maglagay ng butil sa loob ng mga sapatos? Masakit, hindi ba? Ba't ako ngayon maglalagay ng krusipino sa loob ng aking sapatos? I'm searching in my sleep. I'm feeling like I'm never coming ever. You make a time slow.
I thought you wouldn't return. I could not stay away, not when my heart belonged. Sinasabi sa banal na kasulatan, huwag makikiabi sa hindi mo asawa. Ang sino mang magkakasama bilang mag-asawa sa labas ng sakramento ng patrimonyo ay nagkakasala sa ating Panginoon. Pitas ka ng santol or pabor. Sisa, naalala mo pa ba si Manila Orla? Yung kasama ni Giuseppe nung una siyang pumarito sa dapitan? Oo, bakit? Alam mo bang isa pala siyang kalaguyo ng praile sa Maynila? Ha? Kalaguyo ng isang praile? Oo, hindi ko lubos na maintindihan kung paano siya naging kaibigan ni Giuseppe. Ano na naman itong naririnig ko? Pepe, hindi kami sigurado, pero hindi ba dapat tayo mag-ingat? Paano na lang kung ginagamit na lang ang pagmamahal mo para makuha niya ang loob mo? Yung ko na palang husgan siya. Hindi niyo alam kung anong sinakripisyo niya para lang sa akin. Iniwan niya ang buhay niya, ang pamilya niya. Tapos ngayon, pinagdududuhan niyo siya. Hindi ka ba nagtataka? Ang higpit-higpit nila sa mga bisita. Kami na pamilya at kadugo mo. Pero si Josephine, walang kaproblema-problemang pumunta dito at nanirahan pa dito sa dapitan. Ano na naman itong pinagsasabi mo? I did it all for you. I talked to the friars and begged to let you live in your exile. You lied to me! Liar! Joe! Joe! Tigilan mo na ako! Pwede ba kita makausap pagkatapos ng hapunan? Senior Magata, may ginawa ko ang isida para sa'yo. Ngunit dinaamin ko, hindi ko na magbabalik pa. Kung ganun, wala na rin tayong magulo. Ginawa mo naman ang iyong trabaho. Maraming salamat naman. Nagbitiw na ako ng aking palabra ni Lord Kapitan. Pangangatawanan ko yan. Ano kaya gusto niya? Bumibila ka sa Cuba. Yung isang taon ko pa itong hinihintay. Alam mong buo ng aking loob na manintihan dito sa Kapitan. Ngayon, ito, Akala ko na may matutuwa. ang dumating sa noon, oo. Pero ngayon, para akong binigyan ng pagkain gusto ko, ngunit ako yung busog na. Pwede ka pa kumatras ko. Maybe it's better this way, Joe. If you go to Cuba and you find someone you fancy, you better marry her. Please don't say that. Listen to me, Joe. Your sister is right. Forget Maria. No, she's right. It's better for you to marry someone else than to live like what we've been doing. Josephine, even if I'm not here anymore, my love for you will stay forever. Tu nombre completo, Jose Rizal Mercado y Alonso, edad, 35, pero la gente disparezco más joven. profesión. Médico. ¿Conoce a Andres Bonifacio, the founder of Katipunan? No conozco. Ilustrador, Dr. Rizal. O por favor, coronel. Sino lo eres entonces porque dedicaste tu novela Unconcedí Traidor como el Padre Burgos? Tus libros como No Limitangre e El Filibusterismo han inspirado a revolucionarios. Eres culpable de traición. Nunca he defendido la violencia. Mis escritos tenían como experimentes no incitar la guerra, no reformas, no revolución. Por orden del Tribunal Militar Español, José Rizal, por la presente, queda detenido en el puerto de Santiago, mientras espero tu juicio final. ¿Acaso no sabes respetar a las autoridades? Indio!
buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi isang lasong nakakamatay.